Yo, what up, man? It's your boy, Mr. Blaze, aka the Bullet Tongue. Alright, so ari na ta siya sa mga balay, kibuton ta siya. DJ Cliff in the house, man. What's up? Hindi ka music pa ka mo, di ba la? Kinanlan nyo man, asikasuho ng health nyo man. Hi, my name is Mark Zapanta, aka Bronze P. I'm an independent recording artist and a music producer. Join me and my friend, Cliff Acosta, who is also my DJ and cameraman, as we embark on a journey to show you a beautiful island called Panay. May it be food, culture, tradition, anything and everything. So sit back, relax, and chill dahil heto ang Panay Ikot. Heto ang Panay Ikot. Halika't samahan mo kung maglakbay. Heto ang Panay Ikot. Halika't libutin natin ang isla ng Panay. Good day everyone, Mark Zapanta here, aka Bronze P, together with Cliff Acosta. And we are Panay Ikot. As you can see, we are now on our way to, guess what? To the home of the one and only Mr. Blaze, the king of Ilonggo rap, Philippine bullet tongue, tumandok sa Ililogit, pride sa mga Ilonggo, Mr. Blaze. I-ambush interview ta siya subong, so ato ta sa Yabalay, mga mustata kay tungod ari di siya sa Lilo subong. So relax na mo, sit back, relax and enjoy the ride. Panay Ikot is in the building, just keep it rolling, man. Kay lapit na ta. Ari mo lang di Yabalay to pa, tayo mo lang kami actually. Rizal, La Paz, lugar sang mga pasaway, ipauso ang ay kalaway. Alright, so ari na ta siya sa mga balay, kibuton ta siya. I-ambush interview naton siya. Gor, may ngapon, Gor. Abot na ta siya balay. All access niya sa balay niya, adlay subong ni Mr. Blaze. Guwapo balay ako. Likod balay, esplanade bla. Gor, may ngapon. Doors. Ngapon. How you doing, man? How's it going? Ayos lang, Bronze ayos lang. P in the house, yo. Kicking with a thug, 7-4 out dog, then we roll out, smoking that endo, blowing through the window, drop a 6-4 when I feel told, then I shut 'em down, the way. DJ Cliff in the house, man. What's up? Pasensya agad, madisturbo kami anay si Mude. No problem, Interview kami man. anay. Ambush interview. Oo, welcome. Ano Salamat siya? din sa pag-welcome. Dead cut. Dead cut. It's good to see you guys, man. It's good to see you guys, man. Welcome to my place. Gani, ginamba ko sa ila, ginaga, likod sa balay mo. Oh, Ay, dahil ako na nagwa ko ng kurento. Nagwa si Miming. Yeah. Yeah, that's my cousin. Hi, good afternoon. Imuno ko gani sa mga audience naton nga gwapo balay, likod ya esplanade. Gwapo balay mo ko. Pag bugtaw mo yan, ape ka lang, jogging ka na diyo, no? Naog ka lang dyan din. Oo, naog ka lang diyo. Naog ka lang. So check out my place, man. As you can see that we could have a full view, but this ano na di sa likod do washing area. So yan, no, amo na di ka practice sa mga kabataan, di ka pamunit diri. Kag kita mo bilog nga river, Iloilo River. Amo na yung gusto ko mas nami ano ko nga ang ma-interview sa imo kabalo sang sige, ang kabalo bala sang ano bala? Ang hip hop bala nga ginatawag. Yes, Kaya yes. sometimes there's people who interviews me nga hindi sila kabalo sa mga questions nila. Oo. Wala sila Insights. idea Oh. about hip hop. So they'll ask you something like different question.
they will tell you kung how did you start mga amo sina. Pero you know, sa ila balayahaw, sa ila nga part bala, wala sila background sa hip hop. Lain na So medyo ilang, budlay sa ila, medyo painsindiyon isa, you know. So I appreciate ko man naman. Alright. Ga-interview lang. Alright. Going back, Gor, no? Gusto ko mabalaan sa mga tao. Kung ano ka budlay sa una pa Manila mo bla, atong binaligya mo speaker pa mo para may plite ka lang, sige, para mabalaan nila. Okay, wala na ko sa una daan kung sa West Side Tags kami sa una, that was 97, 98. Damo kami, upod ko si Ryan Espinosa, Carl Mardable, mga rappers man na sila. Shoutout sa DJ shoutout. Ripgat. Yes. Tako na nga bagay man si Ryan, actually upod ko na sa Church Subong. Anyways, per me kami nagapa Manila kay because, by the ways, I would like to give props and salute to Ron Sebastian Lacson. Ang tagiyasan dyan, B. Ron B. Lacson. Lacson, Without him, I wouldn't be in Manila. Okay? Kay good friend ko gina siya, as in good friend ko gina siya. Kapila na ako magbalik-balik, dito ko nag-stay. Dito kami na actually gastay sa balay nila ni Ron sa Manila. Kaya may balay na sila sa Manila. So damo kami gajampa kami luto lang kami ato sang mga sang Il Pride days, sang sang West Side Tags days bala. Kakadto kami sa studio, kabudlay magpa-schedule sa mga studio sa una is because hindi iya computerized bala yang bala ang mga gamit bala nga retake hapos lang ya. At tutuya sa una ya tape libot-libot amo lang Manual, gid manual. nung real. Is real gid yan. Tapos kinahanglan mag-rap ka, hindi ka gid pwede magsala. Dapat yung diretsyon mo, hindi mo yat. O mga one take, balahaw. Subong niya, biskan pick up kay Andre mo. Tapos ang nanotice ko sa mga tao sa una, sa mga engineers sa una, pagustuhan ka lang nila ya. Pagustuhan ka lang nila nga record lang ta. Do wala sila gatag sang input bala simo, bala nga liwatabi mo na not like today bala nga kumpare sa inyo mag-record ka mo, DJ clip ang baka liwatan niya ni do hindi mayo nana mo na. So una ya pabayaan ka lang basta you'll pay them lang gidya. Mga mo na. Got it, man. So, at that time, sige kami nag-record kami to kay wala di recording studio sa Iloilo sa una mo, so mapanilay kami na. So we spent from our own money. Wala pa kami yung mga trabaho sa una to, yung mga estudyante pa lang kami to sa una mo. So amo na, so puli naman kami sa Iloilo, like nothing happened. At least nag-record kami, nag-enjoy man kami to, nagastos lang actually. So gapangayo pa kami sa mga parents namon sa una, kay ginasuportahan kami ka parents namon. So kapila na ako magbalik until 1999. Hambal ko I decided na giguro hambal sang daddy ko hindi na ako mag-support si mo kagastos. Miya kagastos sa gibalik-balik Manila, kag wala man may katabo. Pero ang grupo ko understood me. Kay kita nila nga do gapabugat lang tanay kay Blaze. Pero ikaw prosigido ka gidya. Prosigido ever say hamba ko kaya ko bako you know what gabakal ko sa mga tape sa mga artist sa Manila gabakal ko na tanan mga cassette tapes sa nila sa una baklon ko na kay pamatian ko is because gusto ko i-compare ang akon nga style sa ila kay I brought the style of Bone Thugs diri mo from the US going back to the Philippines I brought the style of Bone Thugs so ginaano ko wala gid bako lain ang ila mga styles ang compare sa akon so nabatian ko si Glock 9 nakuha yaman ang style sa Bone Thugs kay mahilig siya sa Bone Thugs sa una. So, hamba ko, dumay ka pariha ako dihaw, galing iya, medyo Tagalog, ben tapos garap man siya sa pero it's not like mine nga do, may harmony ba lang nga ginatawag. Kaya ko gid yang ila nga style, gintunan ko kay ang style sa Bone Thugs. Kaya hamba ko, this is kind of fresh sa mga Pinoy balayahaw nga paano nila i-accept niya nga muni. Kay Bone Thugs was really, grabe man sa unang Bone Thugs, mong impact sa Bone Thugs sa mga artist bala subong. So from Manila na, so nagbalik na ko di, hambal ni daddy ko, hindi na ako mag-support sa imo. Tama na. Kung ako sa imo, tapuso mo na lang college mo. Kay college ko sa St. Therese, nagkakuha ko sang HRM. Kay plano ko magbalik sa Vegas. Kag maubra kay damo to yung hotels mo, hotels and casinos. So amo na gintake ko kay amo na magamit ko na dito. So amo na. So hambal ko do hindi kuya tapos mo. Bako this I don't think kadamo sa mga kalatabo. Tapos isa-isa sa amon no gaagnas na nga laagnas bala nga ga pahuway na sila bala nga concentrate na sa ila bala nga mga own thing, you know. So kami na lang actually ni Ryan bilin. One time hupod kami ni DJ Ripgat ng hambal sa lay. Ikaw na lang to bala. Totoo man, kaya mo na mong gapatig ko lang sa aling kami tanan-tanan believe kami sa imo. Grabe ang talent mo yadlay. Katoto. So
gahulat lang ko guro may mahambal sa akon kaya hindi ko gusto mahambal nga ako masulom. I don't want them to feel bad. You know, pero ara gi kuya permi, ara gi ko sila permi ga mag-perform. Siyempre I'm always the one who's on the top sa akon when I make music kinami ko pa brown sang music. So amo na. So that time, ambaya okay, nag-decide ko nga you know what? I'll give it one more try. Pag wala pa ni, I think I'm just going to go back to the US na lang. Kay manugtapos ako school ko. So amo na so my dad ambay sa akon, hindi na siya mag-support. Fine. Let me do something. I'll try to think a way how to get to Manila lang gid. So I have these 2 speakers. It's a Kenwood speakers. Actually my dad gave it to me. Mahal siya mga Kenwood sa una, mga Kenwood. Mega renta sa amon, sa babaw sa amon, dating daan, like the whole place sabdako na siya. Every Sunday ara na sila nagaano sila. So hambal ko sila, di ba laga pangita mo sang sounds, hambal ko may speaker ko de. Hambal ya, tapila na. Hambal ko 1.5. Gid ba kanila 1.5? So I have 1.5. Ang inubra ko sa 1.5, gid purchase ko ticket. Wala na ko na minsar-minsar, ya nagbakal lang gi kuya ticket. Yeah, I bought a ticket and a preparation for 5 days. Sang nabakal ako ticket, naghambal ko yung daddy ko nga mapamanila ako. Pero I have in my hands is a CD of my own music na ginubra ko di sa una. Gin-compile ko lang. It will, doon mo ni siyang akon nga demo. Kay babati ko. I'm going to, kung ano ginubra namon, sa una nga ma-record dito, gin-compile ko na kaya ang ubrahon ko makadto ko sa mga radio stations man. Not radio station labels. But labels gid yakin katuan. Bro mapati ka sa akon. I had a hard time man sa Manila sa una is because pag-abot ko nagkuha na ko. Actually si Ron sa telepono. Ako, bro, ambal ko ari ko sa airport. Ambalya. Kara sa Manila mo. Hambalya, sakay ka sa taxi ka gamo ni ambako. Ambako, wala ko kwarta. Ambako siya, wala ko kwarta. Maglantaw-lantaw ko pa bulsa ko muna, I have 10 pesos. Literally, 10 pesos ang kwarta ko sa bulsa ko. Wala na ko kwarta kay iban. Dala ko lang hakon nga pulo ka pesos. Dala ko calling ang card ko nga saksak na lang card na bala sa telepono na bala. Oo, may card na sa una kagang akong talent. Amo lang ginadala ko, wala na ko iban dala. May dala ko backpack lang kag akong bayo. I don't even know kung pilato ko bilog bayo dala ko. Wala ko balo. Doon naglayas ko bala quick lang bala mo na From that time, kay si daddy ko, hindi gid magpati, rest his soul, dad, rest in peace. Do hambal sa ako na nagsakit buot ko kay hambal sa akon wala ginapulos ko no akong talent. Amo na you will never mount to anything. Hambal sa akon. Pero I took that gidya nga grabe, gidya nga sa akon. Bako okay. Well, let me give another try ang bako sa ulo ko. Sige lang if they try to think amune ang akon ka situation. Because no music lang ko, music at least I don't do drugs. Right. Amo lang gina because I'm so focused on my music, I take it really seriously. Nagpa-Manila ako. I told them I'm leaving and then I said, okay, fine, bye. I walk out the door and I never came back. All right? I never came back for 2 years. So nagkadto ko to, right? Sang natabo na to at that time, wala pa tong ill pride. Ang natabo na to, nagahupod-hupod, si Sunny ato to, kay Ron, miguay sa ni Ron. Okay. So, ginsugat nila ko sa airport. Okay. Sa kay Miss Lakyan niya, ginsugat nila ko. Tapos diretso kami sa balay ni Ron because really, I don't even know kung ano matabo sa akon at that time because I have no place to say but si Ron lang gid yan nagano sa akon nag-take care. I know you don't have food, let me take care of you here. Just stay. Kay may condo na to si Ron. Okay. He let me stay in his condo. Okay. So every time magpuli sa Manila, kay Gaswila na sa Manila, mapuli lang ni siya because to handle some business here with this sa ilang Jan Bilacson. Ginabilin niya ang condo sa amon. So that's how Ron is, man. So dako gina nga si Ron. So muna gindiretso nila ko sa balay ni RB1, DJ RB1 sang iya ka Urban Flow. Hambal ni RB1 sa akon, tilawan niya pa ko hambal niya sa akon. Ay, biatcho amal ni Sunny. Chok, ito sinasabi ko na parang buntag sa mag-rap po, pakinggan mo kanta niya. Uy, ayos to ha, sabi niya ganun. They were in the studio, andun sa studio. So hambal niya sa akon,
Oh, may beat ko di subong oh. Lapag yun eh. Ay ano ba sulati anay tapos Oo. nagaanta kay sa kadlaw, buwas ka record ka, maya mo sa ako nung bako. Sige. One day lang. One day lang inubra ko tanan nga kanta. So samtang ga party sila tanan-tanan kay ni Ron niya daan basta sa ano ya sa anong tawag namon chicken fellowship kay tanan namon no brato kinakaon na namon chicken lang to ya mo. Amo na. So ga party sila ya sa sulod sang kondo ya ako ya gasulat lang ko to ya maski na ako kagahod ga pamati lang ko sa akon nga no, may CD player ko to dala mo ga mo amo lang ho. Di si shot sige shot yung mga ano da kung man sigarilyo kag shot. Pero sige gwi obra sang kanta wala ko ikontat maski gida palibutan ko sa mga tao may mga gastorya may mga amo na. Oo. Wala gid ko focus gid ko ya men kay gintagaan ko sang task mo. To gintilawan nila ako blati ako ya focus ko sa music ko ya daan. So nag-record ko. The next day I recorded it's called Knock Knock. Lantaw niya knock ba nagaw na pap pa na baleta da sound jack. Ano na siya. Oo. Tapos sang na-record ko na wala ko kabalo nga gindala galit ni RB1 sa radio station RX, radio station Monster Radio. So gindala ya to, nakibot ko tawagan lang ko ni RB umbiya. Bro, may sa akin, "Ops, ano to yan, Arb?" Sabi niya, maniwala ka sa hindi, pero artist of the month ka. Wow. Oh, sa kanta na. So you have to be there and perform it live. Wow. So, wow, artist of the month, grabe, sa Manila. Oo. Tamo kay gapamangkot ko nang basang mga radio, mga DJs dito sa radio station. Biya, alam mo, dami tumatawag sa kanta mo dito kasi akala nila kasi parang buntags. Bagong buntags ba to? Amo na kay kasagsagan sa bone gito mo 1999 daan mga muna. Sa that time. So amo na to na doon nag-artist of the month na ko tapos kibot lang ko nga may offer na gali ko sa label. And then wala ko kabalo nga amo na kadako gali nga ginabayad sa label. So gintagaan ko half anay. So they probably gave me around 200,000. 200,000 back in the days is too much. Yo. Dako na Dako kwarta. na, tama. So may duha ko kabandol nga amo niyo. Biya down payment na si mo. Kadto ang biya kadto to kag sign na sang imo nga no sa contract mo. Oh. What the fuck? I was like, what the fuck? From 1.5 no sa speaker no. Kulpiada. Subong ro ambon pasalamat sa Kenwood nga speaker no. Sa Kenwood. Grabe nga investment ni Mr. Investment. Blaze. Grabe, So, shout out sa Kenwood. so mo na so from there, ako lang ang first nga artist ang XAX ang paubrahan nila. Pag nagwa na album ko, nag-guest ko pa si Glock 9 kay kumpare ko si Glock 9, si Kane, si Gobas, mga artist dito. Naka-release ng album ko. Nga it's called First Spark, Mr. Blaze, solo ko na siya. And then in each record bars, mga outlets, mga stores, may standee na siya nga nag-aamo na bala nga lang size ko bala, life size bala ho. Lumang ko to sa Odyssey Gor. Sa Odyssey, Tower Records, is all over the Philippines, ano? So, ang daddy ko, balik ta kay daddy ko, nagalagaw sa SM kay gapangapina siya daw pud sa mga amigo niya. Alagyan ginapakadto sa food court ang Odyssey sa una da. Kaya ragid ang imong kita agad. Nanawag siya sa akon. Kibot ko. After 2 years, bro. I never talk to them anymore. Wala gid ko na ganun. So do kambalin daddy ko, "San, ikaw ni? Balya ikaw ni Lai ang nakita ko. Bal ako Mr. Blaze kay duwatan ang ngalan. Actually my dad also gave me that name. Kamba ko ang bali sa akon Mr. Blaze. Haba ko danaw na namin ang bagay sa akon man. Imbiya Mr. Blaze. Ano siya? Ano Mr? Haba ko brown ta hip hop Mista. Wow, na Mr. Blaze. Haba ko nga Blaze gid daw cause you're like fire. Gumawa ko na sa akon, FYI no, sa nagpangalan gali sa kay Liza Mr. Blaze si Dad. Let's go. And then sa gamba ko kay sa unang ngalan ko daan si Playboy. Ay, nako. Hindi na pa mangkuton nga agin pangalan na sa akon sang website tags Playboy. Alright. Give it. Alright, tapos ang natabo sa to, nawag sa akon, ang baya sa akon. Actually, bro, wala ko pa nasugid sa mga ibang nga tao ang akong story nga mo ni. Diri lang gid ko na story. Although exclusive. Ang ina-story ko sa unang party sa Manila, mga El Pride. Wala pa na sila kabalo sang El Pride. Diri lang gid ya nakasugid ko subong sang everything. Wow. Pleasure, honor. Alright. So amo na siya. So ang dad ko nanawag sa akon, hambay sa akon, "Ikaw ni?" Amba ko, "Oo." Ako na dad. Amba ko siyaw. Dugi-dugay post siya sa telepono. Hambay sa akon, "You know what? Sorry, son, nga naghambal ko sa una sa imo dito, pero hamba ko I never knew na gid porsige mo gali ni." Hamba ko, "Yeah, dad, it's been a while. I just don't want to tell you." Hamba ko,
I just want you to know later on nga mabalaan mo lang bala nga halin sa imo bala. Because if I tell you, it's not going to be a surprise. Right. Oo. Sakto. So amo na so na found out nga amo nagali ko sine, nakakilala nagali ko, may mga albums ako, naga mall tour na ko, naglabot ko sa Iloilo, nagagawa ko sa TV, sa Showtime pa na sa una, hindi Showtime, Showtime pa na sa una, kag mga ano pa na. Anyways, hambay sa akon puli kadisan. I'm so proud of you. Puli ka di kay papartihan ta ka mo. Ang bansa ko papartihan niya ko tinagpuli ko kibot sila pagpuli ko di kay kilala ko sa mga tao, magadto ko sa mga mall, gakadto gani ko sa mga audisi gani ka pili-pili pa ko CD ko gamamo ko niyo. Tagpila niyo. Bago na pila ni. Tapos tulok niya. Ay sa likod sir. Ay grabe 300 gid CD niyo ni ba. Mr. Blaze maayo man ni siya. Tapos sige tulok bayam ya. Hala siya niya, what? Muna, uy, pa-picture kita, rin siya. Ikaw man eh. Ikaw mo na, Amalya, kita mo tong gwapo, to naka-braid sa gwapo, nagawa mo na, tapos gipapirmahan nila sa ako ng, So anyway, you know, I was feeling really happy nga do na-accept ko, do na nabalaan sa daddy ko balakay because ang daddy ko, grabing influence ng daddy ko sa life ko. Grabe Right. I was with him when I was still young. So, muna bala. From there, nagabalik-balik na ako din sa Iloilo. So, you know, I'm always with my dad. Siyempre nakita yan ako and everything started to change from that point. Right. The people who mga gadis-dis sa akon sa una, sa mga people nga looks down sa akon, kaya kita nila sikat-sikat na sa akon, damo ng they were good friends to me. Pero ako simple man ko gyapon, wala gid problema. Bro, until now, I always ang akon feet always in the ground. Wala ko disrespect sa mga ibang artists. I don't talk shit about them. I always lift Ilonggo music. Kabalaan nyo na tanan. And I always like support mga grupo naton dire sa Iloilo. Correct. So I hope mga kabataan nga mahilig sa music, I mean like just be happy that ang inyo nga life subong making music is very very simple. Sa among nga panahon is so hard. Very very hard. Hindi mambal na may iba na mambal siya. Sala mo na kay amo ka muna sa una mo muna. Pero you know, I'm just trying to say ang journey bala. Sometimes dira mo makita ang passion sang isa ka tawo kung ano gid ang porsigido yan bala nga ginuobra sa life niya nga gusto niya gid isa ka bagay makuha ya gid no matter how hard it is. You know what I mean? Yes. Correct. Because subong idaan ang music, subong hapos na lang yan mo. Correct. You know, like ako nagaskwila ko, glanto-lanto ko sang hip-hop, tapos katuntuon ko hip-hop. Next day, pwede ka na maging hip-hop or hip-hopper yan. Maubra ka sang lyrics mo na, muna na ako, tapos tugtak, gang, mga muna na bala, you know, anyone can be a rapper nowadays, man. So, It's hard kay damo man, subong ka damo na sang competition, but believe me, damo sang maayong artist. That's especially Ilonggo, kadamo sang maayong artist. Right. You know, But still, you know, instead nga mag-hate ka mo kung sino gabayo dira, suportahan nyo lang kagamay sang Iloilo, kagamay sang crowd naton, you know, yung iban ba lang ang mga community sa iban nga cities, makita ko solid-solido sila kataman. Especially Cebu, no? Grabe. Actually, Bacolod isa man. Bacolod. Grabe. A lot of taga Bacolod kaya I'm always there performing, gakadto ko support kami ni Aero dan we're doing something na permi ko ga record to kay Aero. Grabe ang solid sang sang Bacolod. Gasuportahan na yun sila. So amo na ido nakita ko man ang Baco. I wish Iloilo is like this, mga Ilonggo rappers. I know kadamo sang mga function nga mga damo nga lain-lain bilang nga mga grupo. So I hope lang tani bala nga get together lang bala kag isa lang ka show bala mga muna bala kasadya na mo. Sadya na. Yeah, man. Alright. So, Gor, after sang nabatian no ang storya ni Mr. Blaze halin sa paano nag-start and then ang Il Pride na storya naman going back sa Blaze and Kane, and also you're also one of the affiliate mo man ang 187 Mobstars, no? Yes. Ang story naman sinada, ang kanta ko Black 2009, nag-record ko kay mga amigo ko na mga 187 mo, si Gab Insane One, ang ngalan niya na amo na siyang leader gid sang 187 Mobstars. So permi ko na kakadto sa Tondo kay gaano ko nag-record ko. Inubra ko ng kanta nga We Don't Die, We Multiply. Yes, I was about to sa 2009 ko na nga kanta. So sang 2010, nagmuno sa akon si Gab sa kamya, boss, master, pwede natin gawin to na parang pasitrack. Ay, di ba uso-uso ng pasitrack sa una?
Pero imo ginay original lang. Ako ginubra. Yes, ako ginubra. Pati ang beat, amo man Pati gyapon ang beat. It's the same, it's the same. Upod ko to actually sa We Don't Die, We Multiply. Duwa kami to ni Charlie, si Righteous One. Righteous One, anak ni Baby Kupal. Ang mga ano ba lang amo nang ngalan sa grupo nila sa una. So, sa 2010, naghupod-hupod tanan-tanan kami. Tapos ako man gyapon nagka-chorus. So ginubra na mo music video and then grabe sang pag ano to, sang paglupok Grabe, sang kanta to. lupok to. Grabe gid ya. That's Grabe. as in like, you know, it's like until now grabe gyapon, you know. Sa mga So, amo na stickers eh. sa sikat, di ba? Batian mo sa jeep, So tanan, una sa bala, taxi. you know, from tapos dayon nagka-clothing line dayon na We Don't Die, We Multiply. Grabe gito like the sales. Grabe gito. Grabe. So amo na eh, from that time 187 isa-isa sila. Nagaano mo since Magla sa una, wala kabalo ka kung anong life ni Magla sa una. He's very poor. Si Maglas. Actually damo na da sila sa 187 nga living sa mga ano bala, they live in the ghetto lang balahaw. Pero you know, they struggled hard because ang passion nila sa music is very ano gid grabe gid sila ya sa ila nga music. They take it really serious lang gid. Si Maglas maglakat ko na, magpuli ko na. Gatapik na si Maglas ako nga mga kuya gamo na siya. Chinilas lang siya ga shorts kay galantaw gid isa ako mag-recording perme. Tapos bayo na siya mag-freestyle. Ambakos nag-predict na ko siya mo ambakos sa ulihe. Sikat-sikat kay guro mo ambako siya pero feeling ko i-just concentrate hindi ka na mag-interest sa mga bagay hindi mayo. Ambako concentrate ka lang gid. I know kabalo ko nga kabudlay sa imo nga situation. Pero hindi pa guntata kay na grabe kay talent mo, grabe gid very raw gid talent mo. Lantawa si Smaglas subong. That's why anytime if I need Smaglas, he's always there for me. Kita mo hamba ko may ubra ko nga kanta. Siya pag ganay mismo hamba sa akon tawag na nila sa akon sa Manila si Uncle Blaze. Tawag nila sa akon. Hambalya kay balaan nila about Motags, right? Are we gonna get there now? Yeah, man. Okay. Let's do it, man. So, kabalo sa akon nga I'm the president of Motags. Okay, talking about Motags. Paano nag-start? Ako, sa una, I love Bone Thugs in Harmony. That is one of my bucket lists. To see them. Just to see them. Just to see them. Ang Bone Thugs. Just to see them perform live. Right. Right? So, one time, that was 2010. 2010, May show sila di? nag-show sila sa Manila. A DJ from Wave 891 called me. Ambalya, bro, I think you guys are the person I could talk to perform live with Bone Thugs in Harmony. They're going to have a concert. Kamo i-front act namon. Kay kamo style mo pareho sa ila. Ako dugudug hard ko muna. What? Oh shit. Okay. I'll call, tawagan ko si Kane. Bako, Kane, dog, look at this shit, man. We're gonna be front act sa muna. And then amo na nakibot ko nga may mga billboard na nga tsura na mo na sa billboard po na mo Bone Thugs in Harmony. Wow, I was like, damn, man. It's like, what? Sa akon, my joy is so pero sa nagkit-anay na kami sa 891 kay nag-plug in kami sa 891. They were there. They were there. Grabe, no? In flesh. Sa flesh na rasla. So dito pa lang doon ako hesitate ako doon, hindi ko pa kalib lang kita mo doon excited ka nga bata. Nga may baklon ka toys and parents mo. Doon mo na. Sa una nga daan sila gid yan. Grabe influence nila sa akon. So mo to yung nakita ko suludan si Lazy. Wow, what's up dog? Nga mo tapos crazy si Wish. Pero nga akon tong ginugstotan kag ang bunch of Motags, mga tatlo ka Motags so nga mga members. Ang gusto ko gid makita si Busy, right? Si Busy gid akon influence sa tatanan. So anyways, it doesn't matter but because that's Bone Thugs in Harmony. Right. That's a group. So nagsulod sila to. So ginpapakilala sa amon. So you know, just like hugging them. It's a dream come true sa akon. You know? That's a dream come true na sa akon. It's ang bakula na ko pa ngayon pa. Sinong artist nga honor diba nga maka-meet ang young idol, no? Bone Thugs in Harmony. So kami ni Kane was like taking pictures, kami, shout out kami, invite kami na Lazy Bone, nga see you on this sa SMX, muna abla sa MOA SMX. Wow. So nag-perform kami and they were like, what? Kita man nila kami ka-perform kami, so they're like, man, you guys are great, man. Hama mo na si Lazy Bone. So si Lazy Bone ang pinaka-close ko dito because kakontakay kami na. Okay. Nagbalik sila sang 2014.
Sa 2014, nagbalik sila because it was a hip-hop award sa Manila. And guess what? Out of so many artists dito sa Manila, nga mga Mayo, kami ni Kane ang nagdaog Artist of the Month. Wow. Artist of the Year Year. award. From the 2014. best duo performing artist, Blazing Kane. Blazing Kane. So, thank you guys sa damo nga nag-support sang album namon ka nagbakal dako-dako nga karangalan man sa amon to kay may ara kami to nga tapos si Kane patugah balambal sa stage mo ko nakasut pa kami daan ni damo, you know. So mo na and then damo kami mga nominees, mga na-nominate kami damo 2014 agor? 2014. Wow. So amo na. So doon nag-boost pag gid ang amon to nga kasikatan sa because of the award balahaw nga, you know, ang damo nagakuha sa amon sa mga events, mga amo na. So sang 2014 kami mangyapon gingkwa sang Bone kay nag-request na ang management ka Bone Blazing Kane. Nga ma-front sila na Ma-front mismo. act. O, sila na. Wow. Grabe. So dito nag-close na gid ang tanan-tanan. May connection na gid. May connection na gid tanan. So that time sang 2014 nakagawa na tong Blazing Kane nga album mo. Nakagawa na to. Nagamba sila si Bone ang bako. Tagaan ko sila sa mga album sa amon, no? Nagamba siya. What the fuck, dog? Ang sa ako, no? Why I'm not here? Ang sa ako, no? Nga awla ko di ako now. Ang bako, you want to be in a track? Ang bako siya. Ang ba niya, hell yeah, I want to be in track, man. I heard your music, man. Fuck, gawa mo na siya. Tapos, ang bako, okay, Kane, do something about it. Inubrahan ni Kane sang kanta, sang beat. Inubrahan sang beat. Dayo nag-ubra kami sing Nothing is Impossible. Amon ang ngalan na ako sang Nothing is Impossible kay kita mo lang. Nakahupod ko pa ya Bone tag siya sa akon nga music video sa isa ka kanta. Dako na nga bagay sa akon. Oo, So nagpa-US pa ko, nag-shoot pa ko to sa US sa mga kami ni Sloan Bones, iyan siya isang Motags man. So amo na and then hambal nila sa akon. Why don't you hold mo ang Philippines bala? Dapat may Motags ang Philippines. Hambal mo na hambal ko, yeah man, why not man? Hambal ko, be the president. Hambal ko, like, gather some people and stuff like that. Make it a really big organization na puro music lang, tag music. Sila gid yagali mismo sila nang hambal sa akon. May branch sila di sa Pilipinas. May branch out sila di sa Philippines. They want me to hold it down, no? Kaya ako ya Pinoy ko ya mo. And then, hambal ko, okay, hambal ko before I'm going to start posting in social media, I just want to tell you, I don't want to post without any videos that mga makapabalo ba lang nga tuod ng ginapanghambal ko. Basi mag-post-post ko ron mo, tags karon niya kagmamba sila. Nag-inatik na naman na siya, nag-amo naman na siya. Hamba ko, mas maayo, padala ka mo sa amon video. Nga hambalon mo gidya nga Mr. Blaze of Philippines. So, they made the video. Gapong ko sa studio, tanan sila, Lazy Bone, sila Sloan Bone, hamba sila, Mr. Blaze, Sly Kane of Blazing Kane, Motag Philippines, Motag Philippines, President, gamo na siya doon, ginmarka na nila, bilang I'm the president of Motags Philippines, na bala. So, that's already legit, mga amo-amo na, gambalambal sila. And then, we have a music out, Nothing is Impossible, nag-plug in pa sa amon nga video. So, samba ko, okay. Post na amon, kag nag-post ako diyan nga Motags nako muna we are Motags Philippines and we are going to be an organization here from the US affiliated with Bone Thugs and Harmony muna. Wow. So dako na nga bagay pagit sa akon na muna and then may ara si Crazy Bone nga podcast nga naghambal siya nga kun ari lang about Blazing Kane nga napod sila namon perform, may album na sila, they're from based in the Philippines and if there were kung ari lang sila sa Amerika, they would have made it big. Right. So they believe in our music man. So mga amo sinabala bagay coming from them bala sa mga legends man. Dako na nga bagay para sa amon. It just gives us like extra boost pag nga ma-motivate pag kami nga to do better bala. Then to point out that you're saying gor nga dako na nga bagay para sa amon. I guess I can say nga hindi lang para sa inyo. Bilong nga Pilipinas, proud gid ya. Yeah. Dako gid nga bagay not only to Blaze and Kane or Mr. Blaze no, but to the whole Philippines no. Aside from US no, din pa nga may branch out ng Motags hindi kay sa Philippines so malang Yeah. So the whole Philippines are proud of you man. Yeah, thank you. That Bone Thugs are recognizing someone not only from the Philippines no, Oo. but from Iloilo. Iloilo.
Kagano Di ka pa nakita damo yun? kami sang actually damo kami mga fan base Brazil, mga damo gid from different lain nga mga lalahi bala Oh. naga-appreciate si imo nga maskin layo ka na, grabe sila mag-contact. I'm a big fan, ma-post la sang amo ni nga Mr. Blaze, I'm from Brazil, I'm from Netherlands, I'm from amo ni. So makibot ka bala nga ang impact bala nimo sang music mo because of social media, because of the internet na Right. malabot na sila tanan-tanan. So laing gid yang bagay subong ang mga subong ang music sa imo nga social media technology sa mga muna. So dako gid nga bagay. It will reach out Right. to the stars. Correct. To the galaxies. Any upcoming events, shows, or projects nga bantayan nila kay not only Mr. Blaze but Blaze and Kane? Music related, yes, there is. Actually, I just came out with a song, pero wala lang, I just put it out for people to hear it out. And then later on, ginabutang ko lang na yun sa Spotify, ginabutang ko lang na sa YouTube. Because I feel like when I feel like writing a song, I'll write a song and then just put it out. Yes. It's for free for everybody. I don't have, wala na akong kapaminsan nga pa ni, kwartahan pa ni muna. YouTube, muna na, basta put it out lang gid for everybody to hear it. Yes. And then just let everybody know nga I just keep on making music because that's my passion. Right. And yes, we are coming out with a new single. Kami ni Blazing Kane. Kane is here, and then we're going to have actually a show on October 15. October 13. Let's start with October 13. first. October 13. We're gonna have a show in Versatech. Versatech, yes. Versatech. Actually, I will be with Rapin Panay and also my homeboy right here, man. Abangan nyo, Watch out. Bronze P in the house too, man. And then from there, I'm going to have another show Barotac. on Barotac on the 15th with Sly Kane, Blazing Kane in the house, yo. So y'all check it out, man. This October 18, I will be in Bacolod. I have a show with T-Bon and the artist Because, si Kalinte, ang tanan sadya na. Si Because 18, naras ba ko lang? Pudanay kami sa ano. So amo na and then I'll be traveling to Japan on December for a show. Wow. And I'll be going around, man. Basta bermas gani daw muna da. Medyo busoged, no? Busog. Last time I was in I was invited in Dubai. Oh my gosh, Wow. Dubai. Grabe in Dubai. Kampiyon. Yo, man. Sobra ka-supportive ang mga Pinoy sa Dubai. Maghambal ka gani nga artist halin sa Pilipinas, tagsaon ka gid sa Dubai. So, they took care of me sa Dubai. They gave me the first class, everything first class. Everything. Wow. From food to hotels to going out, just being there. Tapos tanan sila, ara sila sa ako, yung mga homeboys pala, they support me. Wow. Machiavelli in the house, yo. Shoutouts to Lyric, Click This member, araman sa Dubai. Ay, sino? Ang first verse pala sa kami naglakad, sila ang gwapa. Aras Dubai sibong. Lyric aras sa Dubai. Alright. So subong was it. And then we're planning to go back to Dubai with One Tags. Okay. So ako kag One Tag. So I hope that they just gusto ko tani Blazing Kane gid kay para at least they're going to get more from Blazing Kane. Makahatag kami sang extra nga kakasadya bala pag kumpleto ang grupo. Right. So nabatian na ni Lagor ang imong story as a solo artist, Ill Pride, Blazing Kane, Mo Thugs. Any advice lastly sa mga upcoming or current artists not only in Iloilo but the whole Philippines? Anong mambal mo sila nga advice mo sila mentally and also in the music industry? Well, usually everybody should say na, continue lang ang ginaobran nyo. Pero mas nami pag gidyaguro nga kung stay low lang ka mo. Stay low. I mean like, you do your music and you know that you are good. Help other people. Help mga iban nga mga artists. Don't focus on yourself too much. You already have the talent, but there are artists who looks up sa imo. Give time to them, ang mga artist man nga iban, because you don't know ina nga artist nga gimbuligan mo is going to be big one day. Right. And
actually the music that you've been doing, share it to people, you know. I mean, like I know mga damo, grupo-grupo, mga functions. I know damo man na sa mga grupo, but pero just ano lang gid ya, help Ilonggo, your Ilonggo, co-Ilonggo, anong tawag sila gani mga peers mo sa Ilonggo bala, mga Ilonggo artists, buligi lang sila. You know, kita lang gid di sa Iloilo kagamay sang aton nga community, but this could be really big if everybody starts being, you know, being there for each other lang. No. Right, Kaya ang talent niya, hindi na wala may mamba sa talent niya. Ara na ang talent niya. Given na sa mga Ilonggo ya. Pero ang support each one lang gid ya. Buligay lang gid. Amo lang gid na. If you want this if you want Ilonggo to be recognized, Ilonggo artist, pakita ka mo kung ano ka mo ka strong. Right. Kung ano ka mo ka damo nga get together ka mo kay dira nila makita. Kay mas kung damo, mas better. Right. Yeah. Once again, bro, big homie, Mr. Thank you Blaze. very much, man. Salamat Thank you sa very pag-welcome much, sa Bronze P. inyong balay dire. Oo. Honor gid namon nga na-interview ka namon. One of the ginatingala gid no sa music industry. Yeah. Sang tanan nga mga rappers no, kag Right. mga musicians dire sa Iloilo. Thank you once again, man. And God bless. Thank you very much. Tapos may balong ko sa inyo Oy, gali. Guys, hindi ka music pa kamo, di ba la? Kinahanglan nyo man asikasuhon ang health nyo man. Right. Always focus on health because health is wealth. Totoo gina, health is wealth. Right. Because if you don't take care of yourself, you know, kadamo na subong maski mga kabata, subong may mga sakit, may mga high blood, may mga ano because they think they're indestructible. Right. You are going to get old someday, but you have to think about your health. That's why panamion yung lawas nyo perme. Exercise. Pag panamis yung sa lawas nyo, kag wala na kabusang trabaho sa ulihi, pwede ka mo mag-apply sa uba-uba. Gusto ko mga joke lang. Anyways, yeah, take care of your health, man. Health is wealth, bro. God bless you all, man. Thanks. I love you all, man. Thank you once again, man. All right. Thanks, bro. Thank you very much. Yo, what up, man? It's your boy, Mr. Blaze, aka the Bullet Tongue, man. I would like to give props once again to Panay Ikot in the house, yo. Yo, do me a little favor. You could probably take your time, a little second, just to subscribe, like, and share their page. Because you can see them going around Iloilo and sharing you some of the things that's been happening here. Kadamo ka mo malantaw na sa ila, suportahan nato na kay Ilonggo na. Panay Ikot. Peace out.